Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, magkokak-kokak na ta. Ay, nako. Mga kabibig, happy Sunday sa ating po lahat. And I hope that everyone is feeling happy and great. At hoping na yung iba ay nakapagsimba na para naman matawag dito, mahimasmasan tayo sa sobrang maraming kasalanan. So eto na kabibig. Grabe pala nagpakalat ng fake news ang mga Unipink. Bakit kabib? Gusto nilang iparamdam, gusto nilang ipakita sa mga daw na tawag dito, sa mga kontra ni VP Sara na sila ang nanalo. Nagpakalat sila ng news, fake news talaga, na mas mataas ang satisfaction rate at trust rating ni BBM compare kay Sara. Naku, galawang pinklawan yan. Galawang dilawan yan. Oo, para yata ang media ay nabayaran na. Naku, talaga kabibig. Naku, eto, may nakita akong trending na pinag-uusapan ngayon, natatawa ang iilang Pilipino kasi nakikita nila kung gaano ka fake news ang mga ito. Yung kabibig, oh. BBM supporter social media pages are cherry-picking from the SWS data for their public relation material social media posts as part of their intensifying the concerted effort for the black propaganda and demolition job against the vice president. They are resorting to promotion of misinformation. Pina-fast check pala ito. Tingnan nyo, oh. Fast checking. Tingnan nyo, oh. Ito ha, satisfied, 55, kang VP Sara, ito ha. Bongbong pala to. Ito yung kang VP Sara. Ang pinapalabas nila ito. Tingnan nyo. VPs, ito ang kanilang pinapalabas ngayon. Tingnan mo. Paliitin natin ha. Yan. Mababa daw. Tingnan nyo. Ito yung satisfaction rating ni VP Sara. Tapos, kay VP Sara pala, itong kay Bongbong Marcos, itong sa kinombine nila ang SWS at saka yung Okta-Okta. Kay BBM 55, satisfaction natin sa Okta. Kay VP Sara 44. Di ba? So kinombine nila yung dalawa para magbukhang si VP Sara ay talunan. So dapat sana wag nyong i-combine, 'di ba? Dapat isang survey lang. Kung sa SWS, talagang lagapak si Bongbong Marcos. Lagapak nga si Bongbong Marcos, siya ang pinakahuli, 'di ba? So fake news itong mga taong ito. Ito yung resulta ng SWS survey. Satisfied, BBM 55, VP Sara 65. Net satisfaction, BBM 27, VP Inday 44. Yung galawan nila ngayon pretty much like the previous. It doesn't have to be true. It just needs to look like it. Yun ang gusto nilang ipakita mga kabibig. Na talagang si VP Sara ang pinakamahina. Si VP Sara ay walang nagawa. Si VP Sara ay lugmok na. Pero wag kayong ganyan. Nako po, ano nakita mo kabibig? Ito, kababago lang post ni Daryl Yap. Nako, magagalit na naman yung mga loyalista kasi si Amy Marcos ay hindi talaga iniwan si Inday. Bakit kabibig? Anong meron? Eto na mga kabibig ha. Nag-post kasi si Direk Daryl Yap ng photo ni na Amy Marcos, VP Sara, nakasama silang tatlo. Saturday night out. So, i-share ko muna kabibig ha. Ang Saturday night out ni na Amy Marcos at VP Inday. Ngayon, ano ang iyong reaction dito? Yan, Yan. Diba? Saturday night out. Kailangan din na mag-Saturday night out at baka iba yung chika-chika nila. Pero ito yung reaction ng mga maraming netizen. Ayoko kay Senator Amy. Nako, paano yan? Baka mabudol na naman tayo. Bakit andyan si Amy? Ito pang reply nila. Mangga ang masarap for Marcoses. Sorry direct, but that is the tinuod.
Kailan ba yan just today? Kung hindi tahimik si Aimee, saan po namin makikita ang mga pambabatikos niya sa mga pang-aapi, pang-aabuso ng administrasyon ng kapatid niya laban sa mga ordinaryong mamamayan? Bakit tahimik si Aimee Marcos tungkol sa Polvoron issue? Kundi sana nagsalita si Aimee Marcos ay mararamdaman namin na talagang siya ay boto or siya ay para kay Sara Duterte. Pero bakit ramdam namin direct na parang walang pakialam si Aimee? Ito pa. Direct, ano ka po ba talaga, loyalista or DDS? Pero sabi ni Direct Daryl Yap is, di ako naging loyalista. Hala. Ito pang sagot ni Direct Daryl tungkol sa pananahimik ni Aimee Marcos. It's all in YouTube daw. Oh, sabi daw. Ang kalaban ni Aimee, yung queen ng mga tarsier. May dahilan si Senator Aimee Marcos kung bakit hindi pa siya kumikibo sa kapatid niyang bangag, pero naniniwala ako kay Direk Daryl. Abangan na lang natin ang susunod na kabanata. So ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Okay lang ba na, well, Aimee Marcos at Inday Sara Duterte are best friends, di ka? Nanghingi ang tulong si Marcos, si BBM, para ligawan si Inday para maging vice presidente. And kung nagamit man si Inday Sara, mas nagamit at mas naloko ni Senator Aimee Marcos ng kanyang kapatid. Di ba mga kabibig? Kasi yung kapatid niya, of course, humihingi ng tulong kay Aimee Marcos. Si Aimee Marcos ay naniniwala naman na ay totoo yung gagawin ng aking kapatid. Talagang gusto niyang i-continue ang legacy ng aking kama. Naniwala. Tapos itong si F. Elisa, baka nag-ano din ito, nagsabi kay Aimee niya, tulungan mo naman Aimee, yung kapatid mo, para mabangon ulit ang pangalan niyo. Si Senator Aimee Marcos, baka naniniwala din siya at ang tawag dito, she is expecting na si BBM ay magbago, edi tunulungan siya para kay VP Sara. Si VP Sara at saka si Aimee Marcos ay nabutol. Nako mga kabibig, paano na yan? Nako po. Ano sa palagay nyo, nabudol nga ba itong dalawang magkaibigan? Nako kabibig, baka nabudol yan. Ay, ito nga mga kabibig ha. Grabe ang trending news. Meron akong ipapakita na video para sa inyo kabibig. Pamumunuan ng nga ba ni VP Inday ang EDSA? Talaga kabibig? Mamumuno na si VP Inday para sa EDSA? Ay, yun ang mga sabi-sabi ng mga tao ba na baka si Inday ay ano ba, mamumuno na para sa people power. Tinatawag ng mga tao na VP Inday, mamuno ka na, pamunuan mo na kami para simulan na natin ang people power. Ikaw lang ang hinihintay namin. O ito mga kabibig ha, may napanood akong video. As in, talagang news blast. Para sa taong bayan, lalo na sa bahagi ng religious group na Kingdom of Jesus Christ o KOJC, iba ang tatak Duterte pagdating sa paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo para sa bayan. Kamakailan lang ay tiniyak pa nga ni Vice President Sara Duterte na ang pamilya nito ay laging nandyan para sa mga Pilipino. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan, pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan. Sa kabilang banda, si Marcos Jr. ay tila isinusuka na ng mga tao dahil sa paraan nito ng pamumuno. Ang pagiging walang silbi nitong Pangulo sa karahasan na dinanas ng KOJC ay hindi makakaila at hindi maitatangi. Di ba nga hanggang ngayon ay tikom ang bibig ni Marcos Jr. sa dinanas ng religious group sa mga abusadong men in uniform simula noong June 10, kung saan walang awa nilang nilusob ang mga compounds ng KOJC at sinaktan ang mga ilang miyembro ng grupo, kabilang na ang mga katutubo, kung saan ang ilan sa mga ito ay namatay pa nga dahil sa trauma at heart attack. Ayon sa grupo, bilang mga Pilipino, karapatan natin ang manawagan para sa pagbaba ni Marcos Jr. Sa isang press conference ay nasambit na ni VP Sara ang "We Filipinos deserve better. We deserve the best." Dito sa part na ito, sabi ni Vice President Sara Duterte, subalit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanlinlang na nakaupo sa pwesto. Pagod na tayong nakikita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos
deserve better. We, Filipinos, should be the best. Ang issue ng Kingdom of Jesus Christ na ginagamitan ng batas, pulis at state terrorism bilang abusado at aladiktadura na paghahari ni Marcos Jr. ay issue ng mamamayan. It's already beyond Pastor Kibuloy. It's already beyond the Kingdom of Jesus Christ. Issue po ito ng katarungan. Kung ang Pangulo ng bansa na siyang dapat nangangalaga sa batas, nagpapatupad ng batas at nangunguna sa pagprotekta ng mga inosenteng sibilyan, kabataan, kababaihan at manggagawa sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ ay siyang unang lumalabag sa mga batas na ito, walang dahilan na hindi niya gawin ito sa iba pang bahagi ng lipunan at mamamayan. Therefore, it extends beyond the Kingdom of Jesus Christ. I agree with VP that we deserve better. The government is designed for the people and of the people. And that is why if the government serves contrary to its calling, then we need to call its attention, or we need to question already this government. Vice President Sara is simply invoking the social contract theory that all Republican governments are founded upon. We have the right to demand accountability on the public officers that we put into the levers of powers of our government. So if these persons who are not anymore performing their supposed job in accordance with the social contract theory, then we, the people, have the right to also demand that they step down from that government. Sabi nga po sa 1987 Constitution, Article 2, Section 1, the Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Let's exercise this power, this authority. Tayo po dapat ang boss, ika nga. Panawagan pa kay Marcos, bumaba na ito sa pwesto bago pa magkaroon ng ikatlong people power. Marcos Jr., spare yourself of another people power that will drag you down from power. Huwag mong antayin kaladkarin ka ng mamamayan. Ang naglilikha ng pagbabago at kasaysayan ay mamamayan. Totoo. Mapapabilis ang pagbabago at pagkilos ng mamamayan if they are led by a respectable, dignified leader na hindi ambisyoso at walang vested interest para ibangon ang tamang direksyon ng tamang pamamahala sa bansang ito. Naniniwala ang KOJC at ang taong bayan ng bansang ito ay mapapabuti sa kamay ng mga Duterte. Kaya ngayon na lumabas sa si Inday Sara at very vocal na siya sa mga issues ng bayan natin, katulad ng sinasabi niya rito. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. No, so nasa delikadong sitwasyon ng Pilipinas. Kaya kailangan po maging mapagmatsyag po tayo. Correct. At kung saan pumunta si Inday Sara, sumunod tayo. Dahil Duterte yan eh. Brand ng Duterte yan. Kaya walang ano yan, walang pupuntahan niya na delikado para sa Pilipino. Hinanakit ng bayan, yan po ang statement ni VP Sara at yan din po ang statement ng maraming manunood sa atin. Correct. Actually, yung sinasabing, we deserve the best, pagod na, yan ang madalas makita ko sa channel ko na talagang sigaw ng kanilang puso. Kaya napapanahon itong statement ni VP Sara, pero higit sa lahat ng mga sinabi ni VP Sara, yung strong statement behind it. Ready na po si VP Sara, antay-antay lang po tayo, we are right on schedule. Nagsasalita na po ang Agila. Inday Sara Duterte, redeem the country. Correct. Save and unify the people, stand with the people, and let us bring history soon for our country and our people. Yun po ang panawagan ngayon ng taong bayan. Malapit-lapit na po ang bukang liwayway upang umusad at muling babangon ng tama ang bansang pinaghaharian ngayon ng madilim na kasamaan na mga taong bumalik sa kapangyarihan not because of the country but because all by themselves. After all, the Marcos ascendancy to power was never about the people. It was only about them. It was only about their greed for wealth and power. Iyon ang babawiin natin sa kanila.
talagang pinagkaloob ng ating Ama no, na para maipahiwatig at mapaalam sa lahat ng mga tunay na nangyayari sa ating bansa. At sa mensahe ng ating Vice Presidente, nagpapasalamat tayo at talagang nagsalita na ang ating Vice President at yung sa sinabi niya, talagang pagod na tayo at ayaw na natin na makita pa tayong maiiwanan pa. And truly, the Filipinos deserve the best. The Filipinos are the best. Not only the best, but here in the Kingdom Nation, truly, our beloved pastor is teaching us not only the best, but being excellent. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ito yun na nga kabibig hinihintay ng tao kung kailan sabihin ni VP Sara ang people power. Kailan sabihin ni VP Sara, okay, magsimula na tayong mag-alsa or magsimula tayo sa ating minimithi na pagbabago. Nako, eto pa mga kabibig ha. Nakita ko lang to sa YouTube kung saan may ginawang kanta. Ewan ko kung matatawa kayo sa kanta, mai-inspire kayo sa kanta, magagalit kayo sa kanta, na kung saan dito ay isinasadula kung ano ang nararamdaman, kung ano ang na-experience ng bawat Pilipino ngayon. So i-share ko sa inyo ha. And later on, give your comments regarding on this music. Ito na. Nasaan ba to? Ang pangakong nakasulat lang, nakasulat sa buhangin. Ito na. Ito ha. Mo'y nakasulat sa buhangin, isang bagay. Ito ha. Palaki na. Ay na di dapat seryosohin, ang sama ng loob lalong bumibigat sa pag-ihip ng hanging habagat. Tinangay ng baha, lahat ng matatamis mong salita, lahat ng mga pangako mo, inarod na lang bigla. Tinangay ng baha, kasama ng aking tiwala, sa pagragasa ng tubig, nahayag ang sukdulan mong pagpapabaya. Wala na bang pag-asa? Ang pangako mo'y nakasulat sa buhangin, isang bagay na di dapat seryosohin, ang sama ng loob lalong bumibigat sa pag-ihip ng hanging habagat. Tinangay ng baha, lahat ng matatamis mong salita, lahat ng mga pangako mo, inarod na lang bigla. Tinangay ng baha, kasama ng aking tiwala, sa pagragasa ng tubig, nahayag ang sukdulan mong pagpapabaya. Wala na bang pag-asa? Ang pangako. Yun mga kabibigyan, nakita nyo naman ha, isang magandang awitin na nagde-describe sa mga pangako na naanod ng baha. Ay nako, paano na yan? Lalo na itong mga mga retired generals at PMAers. Kung galit na kay Bongbong Marcos, mga kabibig. Oo, retired generals at PMAers pinapanagot si Marcos Jr. sa issue ng flood control project at korupsyon. Ako, ilan manifesto ng mga retired generals. Sabi pa nga ng isang retired general PNP should provide more police visibility and checkpoints around Malacanang. Reportedly, drug users come and go in that place. It is imperative to conduct a lawful, humane, and bloodless police operation against them. Let us see if the PNP is up to the job. Maybe they can redeem themselves this time. From Orlando De Leon, retired Brigadier General. So yan ang kanyang mga mungkahi, yung kanyang parinig sa PNP na sana, huwag kayong puro KOJC lang. Baka ang Malacanang ay namamahayan na ng mga drug addict. Reportedly, sabi niya, drug users come and go in that place. Pasok palabas sa Malacanang. Binaboy ang Malacanang. Ginawa itong katawa-tawanan. Nako. So kailangan talaga maipakita ng PNP ang kailang mga trabaho. Maybe they can redeem themselves this time. So eto mga kabibig, may video akong ipapanood sa inyo kung saan hindi na nakapagpigil ang mga retired generals sa kanilang sentimiento laban kay Bongbong Marcos. Sabi nila na, it's time for Bongbong Marcos to answer our call tungkol sa issue ng flood control at korupsyon. Para yatang nagbingi-bingihan na flood control program ng gobyerno. Si MJ Mondihar para sa report.
Kalikasan na nag-fact check kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang sabihin ito sa kanyang 2024 State of the Nation Address na nasa 5,500 ang flood control projects na natapos ng kanyang administrasyon. Pero ilang araw lang matapos magyabang, katakot-takot na mga pagbaha ang humagupit sa Metro Manila at mga karatig lugar dahil sa mga pagulan dulot ng bagyong Karina na pinalakas ng habagat. Kaya ang pinagmalaki ni Marcos Jr. na libu-libong flood control projects, walang resulta. Talagang hindi maganda ang flooding dito ang nangyari dito sa Metro Manila. Especially in the traditional low-lying areas like Nabota, like in Malabon, like these are all these places that mababa talaga sa dagat yan, at lagi na babaha. Nasira pa yung flood control natin dahil binangga ng barko. Dahil dyan, isang manifesto ang umiikot ngayon sa internet na pirmado ng mga retiradong general mula sa Philippine Military Academy laban sa palpak na flood control program si Marcos Jr. Nakausap namin ang isa sa mga pumirma sa manifesto. Ayon kay retired Police General Alex Monteagudo, may pananagutan ng gobyernong Marcos sa matinding pagbaha kamakailan. We hold the government accountable and somebody has to answer for what happened. Kasi ang nangyari sa flood control projects, di ba, in-announce ng presidente na 5,500 projects and then bumaha. Sana yon. Batay sa impormasyon na nakarating kay Monteagudo, talamak raw talaga ang korupsyon sa flood control projects. Halos lahat raw ng kagayang proyekto ay substandard. Kaya patuloy na binabaha ang malaking bahagi ng bansa tuwing matindi ang mga pagulan. Ang DPWH nauna nang inamin na walang master plan ang flood control project ni Marcos Jr. Bakal daw ang pinakamalakas nakawin kasi hindi nakikita. Tapos pag bumaha the following year, nawasak, wala na. Wala nang ma-audit. Kinundi na rin ng mga pumirma sa manifesto ang nepotism at favoritism o palakasan system sa paggawa ng mga proyekto ng gobyerno. Kailan may transparency? Diba, nag-declare sila ng 5,500 projects. Dapat ilabas yun. Sino-sino ba yun? Saan bang lugar nilagay ito? These are things na hindi alam ng tao. At niloloko tayo. So, kailan pa tayo magsasalita? Pinaiimbestigahan naman ng retired generals at pinasasagot kung sino ang nagkulang sa flood control projects. Gusto rin nilang maisiwalat ang buong detalye ng lahat ng flood control projects sa administrasyon. Kung magkano at ang resulta kung nagawa na ba ang mga ito. Pinapuproteksyonan rin ng mga former PA mayor ang mga whistleblower na lilitaw na magsisiwalat sa totoong estado ng mga nabanggit na proyekto. Saad naman ng mga pumirma sa manifesto na hindi sila mananahimik, hindi papipigil at hindi tatanggapin ang tahasang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Good. Magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako. Unfortunately, ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin to para sa ating mga anak, hindi na para sa atin. Magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsasalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Samantala, kinumpirma naman sa isang panayam sa SMNA News ni Vice President Sara Duterte ang irregularidad sa paggamit sa pondo ng Marcos Jr. government. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa gabinete bilang Education Secretary. So tama yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. In fact, kung titingnan ninyo yung budget ng 2024, ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments no kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Bukod sa isyu ng korupsyon sa flood control, nauugnay rin ngayon si Marcos Jr. sa isyu ng paggamit ng illegal na droga. Bagay na batid raw ng taong bayan, lalo na't viral sa social media ang tinawag ni VP Sara na cocaine video. Suportado naman ni VP Sara ang manifesto ng retired generals. Pero may mga dagdag siyang laban na dapat raw ding tutukan. At hindi lang yan, kung pwede dagdagan natin. Fight against terrorism, fight against criminality, fight against illegal drugs. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung yun mga kabibig ha, delikado ha, mga retired generals, may mga nakausap na pala. Sabi dito, kailangan may transparency, di ba? Nag-declare sila ng 5,500 projects, dapat ilabas yon. Sino-sino ba yon? Saan bang lugar nito? Ito pang sinabi ng iba, marami
Ito pala yung mga magsalita tayo. Maraming mga tao na nakausap din ako na unfortunately ay natatakot magsalita. Pero isipin na lang natin, gagawin natin ito para sa ating mga anak, hindi na para sa atin. So madami palang madami ang tawag dito, nagsulat, ang dami na pala. Itong manifesto na ito, Manifesto Against Corruption, particularly on flood control funds. Trilyones pala, despite trillions of pesos being committed for flood control projects, 5,500 flood control projects boasted by PBBM during the SONA, many areas of our country still lack adequate flood protection. So hindi na sila mananahimik itong manifesto na ito. Grabe, ilan pa. At so far, madami pa. Magsalita tayo dahil kung hindi tayo magsalita, kawawa naman yung susunod na mga henerasyon. Nako, mga kabibig. Ano ang iyong komento tungkol dito? On the other way around, may nagkomentong BFF ni BBM. Ha? Sino kabibig? Si Larry Gadon. Ha? Ano ang sabi ni Larry Gadon, kabibig? Ito ang sabi ni Mr. Larry Gadon. Ano yan, kabibig? Kasi si VP Sara ay nagsalita tungkol sa healthcare system ng Pilipinas. Ang sabi ni VP Sara, ang Pilipinas may healthcare system na dapat na totoong mapapangalagaan at ang kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ang mga gastusing medikal tuwing darating na sakuna. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Sumagot si Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Kung sinabi ni VP Sara yan, hindi ko iboboto for President in 2028 because she does not study what she is saying. So hindi na nag-aaral si VP Sara sa kanyang mga sinasabi tungkol sa PhilHealth Fund. Si VP Sara ay nalaman niya ang news na ito dahil napag-usapan. Marami na ang nagsasabi na may korupsyon. Naka-release na nga ng ilang bilyones pala patungo sa unprogrammed plans ng gobyerno. Itong si Gadon talaga. VP Sara does not study PhilHealth. She has no idea about PhilHealth. Oo nga walang ideya si VP Sara sa PhilHealth, pero may nakikita siyang mali na sa ginawa ng sobrang money so excess fund sa PhilHealth. Kung may excess fund, hindi lang tayo iimik kasi wala tayong alam? Ganun ba ang gusto mo, Gadon? Kasi hindi natin na-studyhan ang PhilHealth, so hindi na tayo magre-react. So okay lang na nanakawin ang pera ng bayan, ang pera ng mga tao, ng mga nagpupondo ng PhilHealth, nanakawin na lang, ibibigay na lang sa gobyerno. Dami increase of benefits ang PhilHealth under PBBM. Marami ng increase. Yung mga nag-PhilHealth ngayon. And for the first time under PBBM, 100% na ang implementation ng universal healthcare. Now, all Filipinos are covered, not only the paying members. Ito daw sabi nila Gadon, ha? 100% na daw na push ang universal healthcare. Baka ito si Gadon ang hindi nag-aaral. Baka ito si Gadon ang walang alam sa nangyayari sa PhilHealth ngayon. Sabi pa nga ni Kiko Pangilinan na fake news lang daw itong PhilHealth na ito. Hala, fake news pa. Yan ha, yan ang sabi ni Larry Gadon na kung tatakbo si VP Sara sa 2028, hindi ko siya iboboto because she is not studying, she doesn't know what she's saying. Diba? Sara does not study PhilHealth. She has no idea about PhilHealth. Si Gadon na lang ang marunong. Si VP Sara, bobo na lang. Isa rin yung PhilHealth na dapat pinagalitan niyan, Tatay Digong niya. Hindi si Marcos kasi nakuha ng formally ibang pondo ng PhilHealth dahil sa corruption, overpriced ang singil ng PhilHealth. Overpriced daw ang singil ng PhilHealth. All covered daw, pero kabuang babayarin kung ano ang bill mo sa ospital, dadaan ka pa sa butas ng karayom para lang makahingi at ang ibibigay namang diputang PhilHealth wala sa kalahati ng bill. Ito pa, all Filipino except na walang updated contribution. Nakalimutan niya, ito pa. Although, tama naman si Gadon,
Kasi si Sara, wala talagang alam yan, sabi ng isang netizen. Kaya nga bumaba ang kanyang satisfaction rating. At least bumaba kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos, sagad na sagad, di ba? Pero ang kanyang taas ni VP Sara, 67. Ang Marcos, kumusta na pala? So, yun mga kabibig, yun. Si Gadon daw, bobo. Si Sara, parang tinawag yung bobo si VP Sara. Hindi nag-study sa PhilHealth. Walang alam sa PhilHealth, bobo si VP Sara. Wow, galing ni Gadon na. Gadon, ito lang talaga isagot ko sa inyo ha. Itong napakagandang awitin, Gadon. At ang galing-galing umawit talaga, Gadon. Pag-aralan mo itong ang kanta niya, Gadon, napakaganda. Pwede mo itong isabi ni BBM. Ito, wait mo na, Gadon ha. Ito na. Mo'y nakasulat sa buhangin, isang bagay na di dapat seryosohin. Ang sama ng loob lalong bumibigat sa pag-ihip ng hanging habagat. Tinangay ng baha, lahat ng matatamis mong salita, lahat ng mga pangako mo, nawala. Inarod na lang bigla. Tinangay ng baha, kasama ng aking tiwala, sa pagragasa ng tubig, nahayag ang sukdulan mong pagpapabaya. Wala na ba pag-asa? Ang pangako mo'y nakasulat sa buhangin, isang bagay na di dapat seryosohin. Ang sama ng loob lalong bumibigat sa pag-ihip ng hanging habagat. Tinangay ng baha, lahat ng matatamis mong salita, lahat ng mga pangako mo, inarod na lang bigla. Tinangay ng baha, kasama ng aking tiwala, sa pagragasa ng tubig, nahayag ang sukdulan mong pagpapabaya. Wala na ba? Ang pangako mo'y nakasulat sa buhangin, isang bagay. So yun na kabibig. Yun ang ating latest lebak-lebak for today. Salamat sa lahat na manonood. And don't forget to like, subscribe, and share this video. Kaya sabi ni Gadon, bobo daw si VP Sara kasi hindi nag-aaral sa PhilHealth. Sino nga ba ang bobong totoong bobo at walang laman ng utak? Baka kayo, ikaw, Gadon. Bobo. Yun ang sabi ng isa niya dyan. Naku, ito na dasan talaga. Kayo nang bahala. Sino ba sa palagay nyo ang may laman ng utak? Bye everyone. See you next time. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Shout out sa lahat ng ating mga OFW all over the world. Don't forget to pray always. Yan po. Bye!